Hello everyone, I'm Farid Zakaria. Good day to all of you. So let's continue the report. So what is third party pleasure? Third party pleasure, when it comes to right, is secured an obligation by pledging his movable property. He shall have the same rights as a guarantor to be. So si third party pleasure, siya yung nag-pledge dun sa utang na hindi niya utang. Or yung credit transaction na hindi naman siya yung debtor. Sabihin na natin may debtor and creditor. So in that transaction, si debtor, wala siyang pam-pledge. So ngayon pumasok si third party, then he or she provide the pledge. So that is the third person or third party pledger. Ngayon, yung movable property na yun, magiging dahilan yun ng pagkakaroon niya ng rights as a third party na nag-secure doon sa credit. Ito yung mga rights na yun. Tatlo yun. First is indemnified for the total amount of debt, including interest, expense, or damages if they are due. So, if ever naman na nag-due na yung utang niya doon kay creditor, then yung gi-pledge niya na gamit is maaaring ibinenta na ni creditor, then pwede siyang mag-indemnify itong si third party pledger. Kumbaga, manghihingi siya ng bayad doon kay debtor. Next is subrogated to all the rights the creditor had against the debtor. So, aware naman tayo sa words na subrogate. Ibig sabihin nun, magiging creditor yung nag-pledge. Kumbaga, mapupunta siya sa posisyon ni creditor. Next, he is not prejudiced by any waiver of defense by the principal obligation. So, if ever man nagkaroon ng waiver of defense or kumbaga like magkaroon ng dahilan si debtor para hindi na bayaran yung creditor, hindi siya affected. Like for instance, hindi ko na siya babayaran kasi may utang din siya sa akin. Tapos yun yung waive ni debtor. Ngayon, hindi affected si third party pledger. Walang effect yung kumbaga hindi niya pagbayad dahil gusto niya i-offset na lang yung utang ni creditor dun sa utang niya nung debtor. So, kailangan pa rin na yung third party pledger is mabayaran na maayos kung hindi makuha yung gi-pledge niya na gamit. Now, let's move on to the instances wherein nare-release si pledger doon sa liability. First is yung there is a property na nabigay doon kay creditor. Kumbaga, binayaran ni debtor si creditor. So, ibig sabihin nun, wala nang liability si pledger. Kumbaga, hindi na magagalaw yung item na i-pledge niya. Next is extension of time naman to. About naman ito sa pag-extend ng time dun sa credit na hindi inaware ni debtor si pledger. So, dun pa lang, nare-release na sa obligation, which is the liability si pledger. Dito naman sa pangatlo is about the loss of subrogation or the rights of subrogation. Kasi dito, gi-waive ni creditor yung rights na yon at hindi na mapapractice ni pledger. Kaya,
marirelease na rin siya from that liability. Next is about deteriorates or pag-deteriorates or pagkasira doon sa thing na gi-pledge ni pledgee, yung third party. Next, we'll proceed to the void stipulation. First stipulation is about the extinguishment of the obligation doon sa pledge. Halimbawa, kapag i-return na yung pledge, is ibig sabihin nun wala nang obligation. Bawal yung stipulation na ganun. Next is yung automatic appropriation naman. Kumbaga kapag na-delay na yung si debtor, then automatic na magiging kay creditor na yung gi-pledge. Hindi yun pwede. Next is yung stipulation naman wherein kapag mababa yung benta dun sa gi-pledge na thing, then pwede pang habulin ni creditor si debtor. Hindi rin pwede yun. Let's proceed to the other rules. First is about public auction. Dapat i-aware ni pledgee or ni creditor si pledgor o yung totoong may-ari nung gi-pledge na thing. Next is about naman sa third person na may interest doon sa gi-pledge thing. Pwede naman, pwede niyang bayaran yung principal obligation kay creditor when it becomes due and demandable para makuha niya yung kung saan siya interest. Kumbaga, interest siya doon sa pledge thing. We also have these two other rules. If 2 or more yung gi-pledge na thing, then si pledgee pwede siyang mag-choose kung ano yung ibebenta niya. Pero kapag may stipulation ang masusunod. With regards to the pawn shop and other establishment, yung pagkakaroon ng loan secured by pledges is may sinusunod silang special laws and regulation. Legal pledge. A legal pledge is a pledge created by the law. Hindi kagaya ng conventional pledge, it is created through the contract. Dito, ang legal pledge is mismong si law ang nag-provide wherein hindi siya kailangan ng contract. Provided or the examples of legal pledge. So first, si professor is in a good faith wherein pwede niyang ma-retain yung movable thing na inakala niya sa kanya then naggastos siya. Kailangan mo na siyang mabayaran bago makuha yung thing na yon na pinaayos niya. Pangalawa is the one who executed work upon movable has a right to retain it by way of pledge until he is paid. So kagaya din nung kanina, ito naman is pinagtrabahuan niya yung bagay na yon wherein kailangan mo na siyang bayaran bago ma-retain yung thing na yon. Pangatlo is about depository. So the thing deposit may hold by the creditor. If ever na hindi pa nababayaran ni debtor, he may keep it. Now, let's distinguish the conventional pledge and legal pledge. Mauna tayo sa foreclosure. Ang foreclosure is about sa pagbenta doon sa pledge. Ang kaibahan lang sa conventional pledge and legal pledge, si legal pledge require na mag-demand siya 1 month bago niya i-foreclose or ibenta yung i-pledge sa kanya. While yung sa conventional pledge, wala nang ganun. Like, pwede na niyang ibenta kapag na-default si debtor. Next is deficiency in foreclosure. So, dito naman is nabenta na yung pang-pledge. If ever na kulang man, yung pang-pledge under conventional pledge, hindi pwede mag-require or hindi pwede mag-demand si creditor na magbayad nung deficiency. Hindi niya pwedeng habulin si debtor na para bayaran yung deficiency. Dito naman sa legal pledge, pwede. So kanina we talk about the
deficiency. Ngayon naman, we talk about the excess naman. Paano naman kung sobra yung give foreclose natin? Si creditor, kung sobra yung give foreclose niya or yung pagbenta niya dun sa key-pledge, pwedeng ibalik niya. Saan yun? Sa legal pledge. Kasi di ba kanina is legal pledge is kapag may kulang bayaran. Ngayon naman kung may excess and then ibalik. Sa conventional pledge, walang ganon. If ever kulang or sobra, then walang balikan. So, this is the only object na pwede sa contract in mortgage. First is immovables like yung mga real property. Next is alienable real rights. Dito naman is rights na naka-attach dun sa immovable property. Nevertheless, movables may be the object of the chattel mortgage. Now, let's proceed to the characteristic of contract in mortgage. First is accessory. Accessory means na hindi principal mismo yung contract. Kumbaga, may pinanggalingan to. Pang second lang, parang ganon. For instance is, nag-utang ng 1M si A kay B. Ngayon, si B, sabi niya, kailangan may i-mortgage ka. Like, pwedeng ma-secure doon sa utang na 1M. So, yung lupa, yung binigay. So, yung lupa na yon hindi siya yung principal na obligation. Nandun yun sa 1M na utang. So, kaya siya accessory. Next is indivisible. Ibig sabihin lamang nito is, for instance, yung 1M na utang, 400,000 lang ang nabayaran. So, hindi pa rin mawawala yung mortgage doon sa lupa. Kailangan mabayaran yun ng buo bago mo masabi na wala na yung mortgage. Next is inseparable. Pag inseparable ito, kahit pa binenta yung lupa na yon, yung kanina na sample natin, kahit pa nabenta yon, kung naka-mortgage yon, hindi yun mawawala. Pang-apat is about the real rights. So, kahit pa sabihin natin na nabenta siya, in a good faith yung third party na bumili dun sa lupa, pwede pa rin abulin nung creditor yung lupa na gi-mortgage. Consensual contract because there is an agreement between the two. Yung nagpa-mortgage pati yung inutangan. Nominate because it has a name in the law or mentioned by the law. It is also called the real estate mortgage. Types of real estate mortgage. So we have the conventional, legal, and equitable. Conventional real estate mortgage. Dito is there is a contract doon sa contracting parties. Nagkasundo sila na magkaroon ng real estate mortgage. Next is the legal mortgage. Pag sinabi kasi natin legal, it's about law. So, yung mortgage na yon is nabuo because of the law. Kahit pa walang contract, provided it is a law who created it, then magkakaroon ng mortgage. Next is equitable naman. Ang equitable mortgage naman is about lack of formality or like yung document na nagawa nila or kasunduan nila doon sa document is kulang. So in this case, pwedeng ang mangyari doon sa injured party is magkakaroon ng reformation of instrument
like ayusin nila yung papel or yung documents. When it comes to form, there is no form required to constitute a contract of real estate mortgage. Now we will gonna talk about third-party pledger. Dito, involved si pledger, pero may mga exception. Principal obligation covered. It is about the stipulation or ano yung pinag-agrihan ni debtor and creditor na amount nung mortgage. So, for instance, yung amount ng mortgage na ipag-usapan nila is 600,000 tapos si debtor 1 million ang utang. Ngayon, kapag i-foreclose na yung property or yung real property, then pwedeng habulin ni creditor si debtor doon sa kulang. Unless there is a dragnet clause. Pag sinabi natin dragnet clause, nakalagay sa stipulation nila na yung mga future loans or future utang pa is kasama na doon sa mortgage. Next, we have mortgage credit is transferable. So, 'di ba, meron tayong gipa-mortgage. Yung property na yon or yung real property na yon is pwede natin siyang ibenta. Pwede siyang ibenta. Now, let's proceed to pactum de non aliendo. Pactum de non aliendo is about the mortgage property na may stipulation kayo na bawal siyang ibenta. Yung creditor may stipulation kay debtor na bawal siyang ibenta habang ito'y naka-mortgage pa. If ever na nabenta siya, kahit in good faith pa yung binentahan, then void yun pagbenta kasi may stipulation na bawal siyang ibenta habang naka-mortgage pa. Next is third-party transferee. So it's about registered mortgage and not registered. So the difference between that. So first is mag-start muna tayo dun sa walang registered mortgage. If ever na nabenta yung property without the registration nung mortgage, then safe si bumili or yung third person, which is the transferee. Kasi nga hindi naka-registered yung mortgage. Pag naman naka-registered, yun na, bound si third party. Pwedeng i-foreclose ni creditor yung property na nabenta sa kanya. And then hindi siya liable if there is a deficiency doon sa bumili. Kasi di ba ibebenta na, there's a foreclosure na. Tapos kulang yung amount na mortgage na benta. Halimbawa, 1 million tapos 1 to ang utang, yung 200,000 hindi siya maging liable doon. So, unless may novation or agreement na siya na ang magiging bagong debtor kasi siya ang kumaga bumili nung property. Let's proceed to the foreclosure. In case na hindi pa bayad yung principal obligation, then si creditor, which is the mortgagee, may foreclose yung mortgage, either judicially or extrajudicially. Sa judicially, mag-file siya sa court. While dun sa extrajudicially is meron siyang special power of attorney. Kaya hindi na siya mag-file ng court, mag-direct na siya sa pag-auction. Now, let's proceed to the chattel mortgage. Ano yung kahibaan ng chattel mortgage sa real estate mortgage? Ang kahibahan dito is movable property siya, like personal property. It is recorded in Chattel Mortgage Register as a security for the performance of an obligation. So, na-mention pa rin dito yung about sa pledge. Kina-differentiate sila.
So let's differentiate those things. Ang pledge is kapag may utang ang isang tao, then may binigay siyang bagay pang secure dun sa utang niya. Yun yung pledge. Ang chattel mortgage naman is umutang siya, then yung inutang niya, pinambili niya ng movable thing. And that movable thing is registered in chattel mortgage register. So, doon, if ever na hindi siya makabayad, then kukunin yung property na nakaregister dun sa chattel mortgage. Yun yung kaibahan niya. Now, let's talk about the characteristics of chattel mortgage. First is accessory because it is not the principal obligation. Kumbaga, pang second lang siya, hindi siya yung pinaka-utang. Next is indivisible. Kasi if ever na nabayaran mo yung utang na yon for 100,000 tapos ang utang mo is 120,000, then hindi pa rin siya like matatawag na wala ng utang. Next is inseparable. Inseparable siya kasi if ever na ibenta yung naka-registered as chattel mortgage na property na yon or yung movable property na yon, pwede pa rin siyang i-foreclose ni creditor if ever na default si debtor. Next is a formal contract because it has a written document, diba? Kanina kailangan naka-register yan sa chattel mortgage. Next is nominate because it is mentioned by the law.